Magandang araw muli sa ating mga minamahal na lingkod bayan. Magsama-sama tayo sa isang makabuluhang episode ng Beyond the Desk Faces of Public Service, kung saan patuloy nating tinutuklas ang mga kwento ng inspirasyon at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ngayong buwan ng Hunyo, kasabay ng ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ating bigyang pansin ang mas malalim na kahulugan ng pagiging lingkod bayan. Hindi lamang bilang tungkulin, kundi bilang isang anyo ng pagmamahal sa bayan. Ginugunita natin ang dalawang mahalagang bahagi ng ating pambansang kasaysayan. Ang Araw ng Kalayaan tuwing June 12 at ang National Flag Day na ipinagdiriwang mula May 28 hanggang June 12. Ito ang mga araw kung kailan muling pinapaalab ang ating pagka-Pilipino at pagtanaw sa mga sakripisyo ng ating mga bayani. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Mark Anthony G. Malitan at welcome sa ika-6 na episode ng Beyond the Desk Faces of Public Service, lingkod bayan sa diwa ng kalayaan at kasaysayan. Maghanda ng makinig, maging maalam at responsableng mamamayan. Noong June 12, 1898, sa Kawit, Cavite, unang ibinagayway ang ating bandila bilang sagisag ng kalayaan mula sa kolonyalismong Kastila. Ito rin ang araw ng binigkas ang makasaysayang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Samantala, ang National Flag Day ay ginugunita tuwing ika-28 ng Mayo, bilang alaala sa unang tagumpay ng hukbong Pilipino laban sa Kastila sa labanan sa Alapan, Cavite. Sa mga panahong ito, inaanyayahan ang bawat Pilipino na magpakita ng pagmamalasakit at paggalang sa ating kasaysayan. Mula sa simpleng pagsabit ng watawat sa ating mga tahanan, hanggang sa pagbubulay sa kahulugan ng pagiging isang makabayan. Sa araw po na ito ay makakasama natin ang isang natatanging panauhin, isang guro, historiador at tagapagtaguyod ng makabayang kamalayan, na buong puso't talino ang inialay upang gisingin ang diwa ng kasaysayan sa bawat Pilipino. Sa kanyang gabay, ating babalikan hindi lamang ang mga pahina ng ating kasaysayan ng kalayaan, kundi ang mga aral nitong patuloy na nagbibigay sigla sa puso ng bawat lingkod bayan, mula sa silid-aralan hanggang sa mga tanggapan ng pamahalaan. Mga kapwa ko lingkod bayani, sabay-sabay po nating salubungin si Dr. Christopher R. Esquejo mula sa University of the Philippines, Diliman, na siyang magbabahagi sa atin ng mga pananaw na siguradong magpapalalim sa ating pagmamahal at pag-unawa sa ating kasaysayan at tungkulin. Magandang araw po, Dr. Esquejo. Kamusta po kayo at maaari po kayong bumati sa ating mga tagapanood? Magandang araw din, Sir Mark, at maraming salamat po sa inyong paanyaya. Kumusta po kayo, mga kasamang empleyado ng gobyerno, mga kasamang lingkod bayani? Thank you, Dr. Esquejo. Alam niyo po talagang itong topic na ito ay kumbaga napaka-relevant kasi it's time na para talagang muli nating ibalik yung pagbabalik tanaw at yung pagmamahal, no, sa history ng ating bansa. At bilang isang guro,
Paano po ninyo pinag-uusapan sa klase ang koneksyon ng ating kasaysayan at ng kalayaan sa buhay ng isang lingkod bayan? Paano nyo nakaka-capture yung attention ng mga estudyante sa inyong mga history classes? Opo, siyempre, ngayon po kasi ang mga estudyante na hinahandle natin ngayon sa college level ay yung tinatawag ng mga Gen Z, no, na hindi na sila gaya nung medyo panahon natin na parang sapat na yung simple traditional lecture sa blackboard, no. Ngayon po mas visual, no, mas auditory, maraming uri ng platforms para ma-capture ang kanilang attention. So isang malaking hamon po talaga paano maipa-relate, paano maipaunawa, no, sa mga estudyante ngayon kung napapanahon pa ba o relevant pa ba ang mga pagbabalita na sa ating kasaysayan. So marami po tayong mga ina-undergo na mga seminar, webinars para ma-capture, no, yung attention. Alright. And kitang-kita pa rin naman po talaga natin yung interest ng ating mga estudyante pagdating po sa pag-aaral ng kasaysayan. Tama po, no? Nakikita natin. Meron po bang mga bago na sabi nyo kanina, wala na tayo or hindi na yung typical class na may mga blackboard and etc. But you also have innovations pagdating po sa pag-communicate itong ating mga history discussions. Opo. So halimbawa, meron talagang expectation ang mga estudyante na dapat meron ka ng PowerPoint presentation na ginagamit sa klase. Meron silang mga request na kung pwede meron mga film showings, field trip. Mahirap mag-organize ng field trip kasi maraming mga hinihingi mga dokumento at administrasyon. Pero bahagi yan na mas interactive, no, yung learning na nakikita, nahahawakan, naamoy, no? Hindi lang yung mga typical na nakikinig ka lang talaga sa isang typical classroom. Correct. Yun yung kagandahan. Meron talagang variety of methodologies na ginagamit po para talagang ma-communicate natin yung ating mga history lessons. Paano nyo po nahihikayat yung mga kabataan na talagang may connect naman yung pagiging isang serbisyo publiko bilang uri or anyo ng pagmamahal sa bayan? Opo, bilang isang history teacher, palagi kong ini-emphasize, no, sa mga estudyante ko, lalo sa UP Diliman po ako nagtuturo for the last 18 years. Palagi kong sinasabi sa kanila na meron tayong dapat tinatanaw na utang na loob, no, sa taong bayan. Dahil nga, siyempre, ang UP bilang isang state university, gaya ng maraming mga SUCs, ay galing sa gobyerno ang pondo at yan ay galing sa buwis ng taong bayan. So meron kayong malaking responsibilidad na tanawin ang utang na loob na pagka graduate kayo, no, ay ibalik ang paglilingkod sa taong bayan. At isang malaking hamon actually na sinasabi ko na subukan naman ninyong maglingkod sa gobyerno. Alam ko nandyan yung mga, alam nyo na, kung ano-ano mga balita or bulong-bulungan na mababa ang sahod sa gobyerno, or halimbawa ay yung mga burokrasya na mabagal ang paglabas ng mga sahod, mga allowances, kung ano-ano mga request for funding, no? Pero alam niyo naman sa UP malakas din yung mga aktivismo, di ba? So parang kung kinikriticize natin ang gobyerno ngayon na may mga problema sa sistema, may mga kabulukan sa sistema, so kayo, pag graduate kayo, pasukin ninyo ang gobyerno at subukan nating baguhin, subukan nating ayusin, subukan natin na magbigay ng solusyon doon sa problema. Correct. At maganda po na doon sa mga pagbabagong ito, kabahagi natin sila. Kumbaga, be part of this change that we would like to happen sa ating society. Ngayon, sumasapit or ipinagdiriwang po natin yung National Flag Day, yung Araw ng Kalayaan, ngayong buwan po na ito. Ano po sa tingin ninyo ang mga makabuluhang paraan ng paggunita doon po sa ating mga celebrations, doon sa mga different government agencies ng pamahalaan? Opo, so yun nga po, di ba, every June 12, palaging tayo ay required na sumali sa parada, no, umattend sa mga programa na merong speaker, merong mga kung ano-ano mga pagbabalik tanaw, no? Pero siguro para mas interactive, mas makahulugan yung participation, so siguro pwedeng magpa-contest siguro, no? Kung may pondo na gumawa ng tula, gumawa ng kanta, magkaroon ng role-playing, film showing, no, na mabalikan natin yung mga historical films na kinalaman sa Philippine independence at iba pang pwedeng gawing paligsahan or participation na mas maraming mga kawani ang makadalo. Correct. Kasi ito naman po mga activities ito talagang magpapalalim ito doon sa diwa ng selebrasyon
Kaya po maganda na nabanggit niyo yung sa film showing. Naalala ko po nung sa eskwelahan, yung talagang pag-participate sa mga tula, declamation, impromptu speeches. These are examples sa very timely kinokonduct din sa buwan po ng Hunyo bilang selebrasyon niya dito sa Araw ng Kalayaan at dito sa National Flag Day natin kumbaga. At napakarami pang ibang paraan para talagang mapukaw yung kanilang damdamin at mapag-igtin yung pagmamahal sa bayan at sa history ng ating bansa. Mayroon po ba kayong natutunang aral mula sa kasaysayan ng ating kalayaan na talagang tumatak sa inyo bilang guro na sa tingin po natin ay mahalaga rin sa ating mga lingkod bayan? Opo, isa sa talagang tumatak sa akin bilang guro ay yung pagpapahalaga natin sa kalayaan. Pagtrato natin sa kalayaan na isa itong pamana na ibinigay sa atin ng ating mga ninuno. Ipinaglaban nila ang ating kalayaan. Na handa nilang ibinuwi sa kanilang buhay, naglaan sila ng kanilang lakas, ng kanilang talino, ng kanilang oras para labanan ang mga mananakop. So dahil pinaglaban nila ito, tayo ang nagtamasa ng mga benepisyo na ito, dapat alagaan din natin at dapat handa rin tayong ipaglaban ito at dapat handa rin tayong ipasa ito sa susunod na mga henerasyon. Napakahalaga na talagang ingatan, pagmalasakitan at bigyan ng pagmamahal kasi gusto rin natin na talagang ito po ay marinig o malaman ng mga susunod na henerasyon. Lalo po ngayon na maraming kinakaharap yung mga lingkod bayan, napakaraming amon na binagdaraanan po natin. Pero paano po natin mapapanatili ang pagiging makabayan at makatao sa araw-araw na trabaho natin? Siguro po magandang paalaala sa ating mga kasamang naglilingkod sa pamahalaan na balikan natin yung esensya ng kalayaan. Ang pinaka-ideya kasi dyan, ipinaglaban ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani ang kalayaan kasi ayaw nila yung sistema ng panahon ng Espanyol. Paano ba natin inilarawan yung sistema ng mga Espanyol? Mapaniil, malupit, yung imahe ng gobyerno ng panahon ng mga Espanyol ay napakapangit, napaka-negatibo, napaka-oppressive, So gusto ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani palitan ang sistema kasi yung tingin nila sa gobyerno ay hindi nila kaisa. For sure alam po ito ng mga kasama nating guro, yung psikolohiyang Pilipino, yung konsepto ng loob at labas. Sa mahabang panahon, ang tingin ng mga Pilipino sa gobyerno ay tagalabas. Hindi natin siya kaisa kasi malupit siya. Papapansin natin na for the longest time, any institution na may nakakabit na pangalan ng public ay marumi or parang hindi maganda ang tingin. Public market, public park, public CR. Lahat ng bagay na nakakabit yung word na public, pangit, marumi, mabaho. Kasi parang ang taong bayan, ang tingin pa rin sa gobyerno natin, may pagtingin pa rin na foreigner, na wala pa rin itong pinagkaiba doon sa colonizer. So, hayaan na natin, dumihan pa rin natin. So, parang yun, nakikita natin doon sa paano tinatrato ng taong bayan kasi ito yung kanilang response or pagganti doon sa mentalidad na foreigner pa rin ang namumuno sa atin. So ngayon na 1898, lumaya na tayo. Ang tagal na nating lumaya, 127 years na ang ating Independence Day celebrations. So ang challenge na dapat nating maisip bilang mga naglilingkod sa gobyerno, dapat baguhin natin or i-improve, iangat natin yung perception ng mga taong bayan sa gobyerno na hindi na ito foreign, hindi na ito dayuhan. Kailangan isama sa loob. Hindi na labas, hindi na dayuhan ang gobyerno. So dapat iparamdam na kung ano man yung mga umiiral na mga negative na pagtingin sa gobyerno, kailangan baguhin natin yan. Na kaisa ng taong bayan ang mga naglilingkod sa bayan, kapwa Pilipino. Yes, at very naman po sa ngayon na talagang kumokonekta yung taong bayan at ang mga lingkod bayan sa pamahalaan sa isa't isa. Marami tayong mga mechanisms po na ginagawa para talagang ma-reach out natin yung ating mga taong bayan at nawa po sana ang taong bayan din ay makikooperate, magmungkahi, magbigay ng kanilang rekomendasyon pag may nakikita sa pamahalaan, lalo na at napakaraming platforms na mayroon tayong available sa panahon ngayon. Pero kung may isa po
pong aral na nais kayo talagang bigyang diin or talagang ibigay sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Ano po kaya ito at bakit po ito yung inyong napili? So yun nga po, no, ang gaya ng tugon sa inyong tanong, sir. Nandun yung challenge na dapat baguhin natin yung ganung perception, no, na ang taong ang naglilingkod ngayon sa gobyerno o sa pamahalaan ay kapwa Pilipino, kaisa natin, kasama sa loob. Correct. So ini-emphasize ko lang po na yun nga po, no, dapat ma-realize natin malaya na tayo, so hindi na dapat colonizer ang umiiral na uri ng gobyerno. Yes, napakaganda at napakalagang aral po yung naibahagi ninyo, sir, no? Doon po sa bahaging iyon na kung saan talagang mahalaga yung kolaborasyon ng lingkod bayan at ng taong bayan. And this is our country and this is our government. Now, sir, bilang panghuli at bilang isang historian at tagapagturo ng kasaysayan, ano po yung inyong mensahe para dun sa ating mga kapwa kawani sa gobyerno? Opo, no, bilang guro ng kasaysayan po, yun po, dagdag na paalaala na tayo ay may pananagutan hindi lamang sa mga kasalukuyan nating kapwa Pilipino, no, yung bubuo sa taong bayan, kundi dapat ma-realize din natin na accountable din tayo unang-una sa ating dakilang lumikha, no? Regardless kung ano man ang ating pinapaniwalaang relihiyon, no? Pero parang makikita natin sa mahabang kasaysayan ng mga Pilipino na naniniwala talaga tayo sa dakilang lumikha. So, accountable tayo sa pinapaniwalaan nating Diyos. At the same time, meron din tayong responsibilidad, yun lang nga, sa ating mga ninuno na ipinasa nila sa atin ang kalayaan at nandun ng kanilang aspirasyon na dapat i-improve natin yung dating negatibong pagtingin sa gobyerno o pamahalaan. Na dapat pag ipinasa sa'yo, ingatan mo yan, i-improve mo yan at siyempre accountable din tayo doon sa susunod na henerasyon. No? So every time po siguro na tayo ay ano man ang ating trabaho sa gobyerno, isipin natin na may tatlong dimensyon o tatlong kategorya na accountable tayo. Yung ating dakilang lumikha, yung ating mga ninuno, at yung susunod na henerasyon. Naku, maraming salamat po, Dr. Esquejo, sa inyong panahon na talaga namang napakaganda na kayo po ay pakinggan. Maraming aral po kayong naibahagi sa amin. Talagang hindi ko makakalimutan yung accountability ng isang lingkod bayan, ano, sa ating Panginoon or sa ating Supreme Being, sa atin pong mga pinaglilingkuran at syempre sa ating taong bayan. Mahalaga po ito para sa pagiging isang Pilipino. Maraming salamat po. Salamat, sir. Sa ating mga manonood, naway bitbitin po natin ang diwa ng kalayaan at pagmamahal sa bayan sa bawat gawain, sa maliit man o malaking paraan. Huwag kalimutang tumutok at makisabay sa ating mga susunod pang kwentuhan at talakayan. Para sa inyong mga puna at mungkahi, iskan lamang ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Ang inyong feedback ay mahalaga upang mas mapabuti pa natin ang mga susunod na episodes. Muli, ako po si Mark Anthony G. Malitan at ito ang Beyond the Desk, Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamana ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago. Hanggang sa susunod at magandang araw, Pilipinas!